So hello mga coins, mapagpalang araw po sa ating lahat. So yan, maraming salamat nga po pala sa mga nakapanood po ng ating last content. So eto po yun. So yan mga coins, nirecap po natin dyan yung kinontent din po natin about yung mga 2014 na NGC natin. So yun, may mga nagsasabi kasi na yun daw po ay isang fake coin. So yun nga po, ulitin ko nga po sa inyo mga coins. Yung mga coin po na yan is hindi naman po yan na magre-range ng ganong presyo kung yun ay fake. So, ang mga bumibili po kasi yan is mga legit collector din po, mga big time collector po natin. So, yan, kung yun po ay fake mga coins is hindi naman po nila siguro bibilin po ng ganong halaga. So, yung mga big time collector din po natin na yan is may mga access din po yan dyan sa ating BSP. So, yun. Yung mga collector kasi natin mga coins is ano yan yung mga lalo na mga big time collector natin. Ano yan, tahimik lang yan sila. So, hindi natin alam, bigla na lang sila may ilalabas na coin na kakaiba. So, yun, may mga, sabi ko nga po sa inyo, yung mga trial coin na yan is possible nakakuha sila niyan. So, yun. So, yun mga coins sa konting recap natin para ipakita lang po sa inyo, isa sa mga katangian ng mga barya na yan na tinalakay po natin doon sa ating content. So ito po, yan. So kung makikita nyo po dyan mga coins, yan, may ano po siya, yung micro text kung tawagin. Yan po isa sa mga security features po ng barya na lumalabas po sa atin ngayon. So kung mapapansin po ninyo, may mga sulat siya, like siguro possible ano yan Republika ng Pilipinas or Bangko Sentral yung nakalagay dyan. So, hindi ko lang din masyadong makita. Kasi, yan nga po, isinabit lang din po sa atin niya. So, wala po tayong hawak na ganyang barya. So, nag-update lang din kasi tayo. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, itong YouTube channel natin is about coin review and updated pricing na rin. So, yan yung unang katangian niya, mga coins. And ito yung pangalawa. So, yan po. So, katulad po ng mga 2018 natin na upper mint mark. So, may ganyan din po siyang katangian. So, yan po mga coins Sana medyo malinaw na tayo sa part na yan. And then, yun nga po, gaya nga po ng aking sinasabi, mas maganda nga po kung meron tayong hawak na ganyang barya. Yan. So, yan mga coins in this video, ating talakayin po yung masasabi ko na hard to find na po na barya. So, huwag natin masyadong patagalin, pahabain. So, thank you mga coins sa inyong pagsuporta. So tara, let's go! So hello mga coins, mapagpalang araw po ulit sa inyong lahat. So yan, thank you mga coins sa suporta po na ibinibigay nyo at inaano nyo sa akin. At syempre, sa palagi ang panonood. So yan mga coins bago natin talakayin o bago tayo mag-proceed dun sa ating content. So syempre, nandito pa rin tayo sa series ni 5 piso. So may mga variant po kasi dito na yun nga po aking hinahanap. So madalas po kasi yung mga newly viewers po natin dito is tinitignan nila kung ano yung hinahanap po ng content creator na yun. So yun. So ito mga coins, balikan nyo itong mga content na to. So ito po, yan. So tumalakay po yan dun sa ating 2009 na day 3. So yan. Ganun pa rin po, gaya nga po ng aking sinasabi, matuturing ko po yan na hard to find na rin po talaga. So para sa akin, medyo mahirap o struggle na rin po makahanap po niyan. So meron po yung masabi ko 3% sa numista. Yan. So medyo konti lang siguro talaga yung nag-produce niyan o nilabas na ganyan. So bakit ba nagiging hard to find ng isang coin? So yun nga po. Gaya nga po na aking sinasabi, yung mga barya po kasi na nagsi-circulate sa atin is katulad nung 10 peso na 2007 and 2009. So sinasabi ng iba is meron daw po yung ginto sa gitna. So yun. Hindi po yan gold mga coins wala pong ginto yan. So kaya po yan nagiging mahal or nagiging hard to find kung tawagin ng mga
collector natin. Kasi yung minted po niyan o pagkakagawa niyan is kokoonti lang po. So yun, ilang piraso lang po ang gawa o produce na ganyan. Kaya masasabi, kung kayo po ay nagbubuo ng set or series, so kinakailangan nyo ng barya na yan. So kaya siya nagiging hard to find or kaya po siya nagkakaroon ng mataas na value. Yan. So next natin hinahanap is ito po. Yan. Yung ating 1998 na may mint mark. Yan. So sa mga nagsasubmit po sa atin, so marami sa atin nagsasubmit po ng barya na yan. So yun, make sure lang po na klaro lang po yung inyong picture na ipapakita. So marami po kasi sa atin nagpapasa katulad po nito. Yan, so makikita nyo po wala po siyang mint mark. Yan nga po, gaya nga po na kasi sinasabi, i-ano nyo po dun sa mint mark spot. Yan, so sa mga nakakita nung coin na 1998 na aking ipinakita din sa mga content ko. So ito po, yan. So makikita at mapapansin nyo po dyan is meron po siyang mint mark. And then yun, sabi ko nga po sa inyo, medyo circulated na po siya. So okay lang, sabi ko nga po sa inyo, okay lang po kahit circulated na po yung barya. As long as meron siyang mint mark na sinasabi ko po. Katulad po ng aking sinasabi po sa mga content na yan. So magkano ko po ba pwedeng bilhin yung dalawang variant po na yan? So tinalakay ko po yan dito sa content ko na to. So iyan po. Sa content po na yan, yan po yung tinatawag ko na Dos Amigos yan. So tinalakay ko po yan dyan, yung dalawang variant na yan. So kung medyo nalilito kayo, panoorin at tapusin po natin yung content na yan. Na sa ganun po, malaman po natin kung anong variant po ba yung aking hinahanap. So, sa content po na yan, sinabi ko po na pwede ko siyang bilhin ng 1K. So, dito sa susunod nating content, so dito po, yan. So, tinaasan ko po yung added value niya na 1.2. So, kung meron po kayo mga coins, pwede nyo pong picturean ng maayos and paki-video lang po ng maayos. And then, paki-screenshot po yung inyong comment. Yan, screenshot, maliwanag po mga coins. Paki-screenshot po yung comment, bibiling ko po sa inyo no 1,200 each po. So saan nyo po ba pwedeng i-submit? So dito po. Yan. Yan po yung aking personal Facebook account. Yan. So submit po sa akin dyan mga coins. Wag nyo na po ako i-message ng meron po ako nyan. Magsasubmit lang kayo basta. So paki-screenshot po yung inyong comment. So yun lang po yung aking munting kahilingan. Paki-screenshot po ang comment na sa ganun po makilala ko po kayo. So yan malinaw po yan ha. Kasi madalas po marami po sa atin nagsasubmit ng barya na nagsubmit lang po basta ng barya. So may konti tayong instruction dyan. Screenshot po yung comment para makilala ko po kayo. Then, saka po kayo mag-submit ng barya. Yan. Malinaw po yan. Klaro po yan. So, kung may katanungan kayo mga coins, i-comment lang po ninyo dito sa ating video, sa ating content. So, ating yan sasagutin at tatalakayin sa mga susunod na content. So, mamimili tayo dyan ng mga katanungan na inyong ilalagay. Malinaw po yan mga coins. Wala pong ano yan. So, yan mga coins. Meron po kasi sa atin din nag-submit ng barya na possible baka ito ay makatulong din po sa inyo. In a long run, kayo po yung mag-hunt, maging interesado kayo sa pagko-coins, pagbebenta, pagiging seller, pagiging collector. So, ito po. Yan. So, kung makikita nyo dyan mga coins, yan po ay namamagnet na barya. So, sinabit po sa atin yan ni Sir Jess na ating subscriber din po dito sa ating YouTube channel. So, meron din po siyang YouTube channel mga coins. Baka gusto nyo pong mag-subscribe or baka gusto nyo pong bisitahin yung kanyang YouTube channel. So, ito po, yung kanyang YouTube channel mga coins. So, yan, si Sir Jess, isa po yan sa mga solid subscriber po natin. From day 1 na yan po, isa po yan sa mga masugid nating manonood. Yan. So, nagpa-Gcash tayo dati. Isa siya sa mga nanalo. Yan. So, yan mga coins,
sabi ko nga po sa inyo, mas maganda kung meron kayong mga magnet katulad po nung kay Sir Jess. So, bumili po siguro siya ng magnet na para po sa mga barya. So, yun. Sabi ko nga po sa inyo, itong mga 5 piso natin is mga non-magnetic po ito. So, ito'y gawa po sa nickel brass yan. So, yun, yung kanyang pinaka length or pinakalaki. Yan. I-zoom natin. Yan. Linawan natin yan. Yung kanyang laki mga coins is 27 mm. And yung kanyang thickness, ito po, is 1.87 mm. So, yung kanyang timbang is 7.7 grams. So, yan. Yan na natin ha. May content tayo mga coins na overweight na barya eh. Pero, timbangan muna natin kung ito po ba ay sakto o solid. Ito, 2010 na Daito. Yan. Yun o. 7.6. So, pakita natin. Yan mga coins. 7.6. So, medyo malapit-lapit siya. So, goods na yan mga coins ha. So, maganda mag-invest tayo sa mga ganito. Ayan o. Meron tayong yan. Kasi possible, kunyari, meron po kayong mga overweight or mga maninipis na barya. So, tignan nyo po kung ito po ba hindi manipulate or kiniskis ganun. So, pwede nyo pong timbangin dito sa ating magkano lang po ito. Ito po yung brand, mga coins. Ayan, package scale. So, hindi nyo na kailangan ng battery kasi meron po siyang charger. Ayan, dito po. So, nasa 200 to 300 lang yung ganito. So, maganda mag-invest sa mga ganito. At least meron kayong reference. If ever na may makita kayong error na barya, so may konti kayong reference. Yan. So, kung meron kayong doubt doon sa barya na yon, kung makikita nyo parang overweight siya. So, possible error po yan. Ito yan mga coins eh. Pag lumagpas po yung timbang ng isang barya doon sa dapat na timbang niya, is possible error po yan. Katulad po ng pinakita ni Sir Jess kanina, yung barya po na kanyang ipinakita na 5 piso is na magnet. So, dapat po kasi itong mga barya na to is dapat hindi siya na magnet. Kasi ito po ay nickel brass. So, dapat hindi siya na magnet. So, dun sa video na pinakita po niya is na magnet po yung barya. So, katulad din po nito. So, ito po. Yan. So, makikita nyo dyan mga coins, yung kanyang mga 5 piso is na magnet po. So, ang lakas pa. Nakikita nyo dyan. Diba? Kaya nga po ng aking sinasabi palagi. So, maganda mag-invest kayo sa mga ganyan. So, yan. May mga added value po kasi yung mga ganyang barya, yung mga namamagnet po. Yan. So, dapat medyo may idea tayo dun sa mga barya na sinasabi ko po. Nang sa ganon, pag nag-hunt po kayo, is mas wala sa inyo makakalagpas na coin. So, yan, mag-proceed tayo mga coins dito sa ating tinutukoy o sinasabi na hard to find na barya. So, tingnan mo natin. Yan. Buksan natin mga coins. So, itong barya na to is, ito po, yung ating 5 piso din. So, makita nyo, malayo pa lang, ganda na. So, zoom natin. So, yun. Ayan, kita nyo mga coins, wala siyang kabangas-bangas. Ayan. Wala siyang mga dents, wala siyang scratches masyado, o wala halos scratches. So, itong mga ganitong barya mga coins is brilliant. Ito po yung tinatawag nilang brilliant coin. So, bakit ko ba nasabi na brilliant? Yan. So, magandang mga tanong yan. Kaya po natin nasabing brilliant is wait lang. Yan. Galing po kasi siya dito. So, galing po siya dito mga guys. So, yan po. So, galing po siya dyan mga guys. Yan po yung set ng 2006. Yan. So, ang price range po niyan, kung may hawak po kayong ganyan. So, dati, nagkakahalaga yan ng 14K. So, naging 12K. So, pinakamura niya na makukuha po ninyo
is 10K. Yan. So, yung 10K na yun, medyo maging maingat kayo. Kasi bakit po? Kasi yung kadalasan po niyan, yung mga barya na nakapaloob po dyan sa tinatawag nila na blister pack is minsan na may damage o may tama po yung mga hard to find. So, dalawang hard to find po kasi yung nandyan sa loob ng 2006 na blister pack. So, nandyan po yung 25 cents na 2006, which is nagkakahalaga po siya ng 5,000 to 8,000 ang isa. Yung 2006 na yan is ganun po naglalaro or nagra-range yung barya na yan. So, kalaki po dyan is itong ating hawak-hawak na barya na 2006 na galing pong blister pa. Kaya mahal po ang barya na to. So, possible nasa 5,000 hanggang 4,000 po ito. So, nabili ko siya ng 5K dun sa ating kakoins na si Sir Saldi. So, sa nakakilala po kay Sir Saldi Di Asis, so ito po. Yan. So, yan po isa sa mga suki po natin ng barya. So, malapit lang po siya dito sa ating place. Taga-Gentry po yan si Bossing. So, madalas tayo naman bumibisita dyan dati. So, ngayon medyo nalimitahan kasi alam niyo naman po, busy din po tayo sa trabaho. At the same time, halos nasimot ko na rin yung mga barya ni Sir Saldi. So, kalimitan nga po, pag may mga naghahanap ng mga magandang coin na 5 piso, so, mini-mention niya tayo. So, yun. Sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po tayo seller. So, buyer tayo, hindi tayo seller. So, ito, pasilip ko sa inyo mga coins yung ating mga gandang mga barya. So, mamaya, pakita ko sa inyo. Medyo, ayan, nandito po sa, uy, sumabog. Ayan o. Pasilip mga coins. Yan, 1995 natin, halos solid pa. So ito yan, yung ating commemorative. Yan. So yan. So yan mga coins, medyo ingat nga lang po sa pagbili ng mga 2006. Yan. So yung ganito mga coins, update lang po. Yung mga ganitong kagaganda o ganito galing po ng blister is nasa ganun po yung price po niya. Nasa 4,000 hanggang 5,000 po ang isa. So, yung mga galing circulation, so possible pwede nyo siyang ibenta pinakamababa po 1,500 to 3,500. So, may mga nagbebenta po niyan. Depende po sa kondisyon. So, bakit ganon? Bakit laging depende sa kondisyon? Bakit? Kasi po, mga coins, kalimitan po kasi katulad po niyan, kung medyo masailan kayo sa coins katulad ko. Ako medyo masailan din talaga ako sa barya na binibili ko. So, 'yun. Siyempre, kahit naman po siguro kayo, mas gugustuhin po ninyo na yung coin na makukuha po ninyo is maganda. So, kung mapapansin niyo yung mga nakalagay dito sa ating frame, kukunti lang diyan yung masasabi ko na pangit. So, may mga ilan diyan pangit, pero karamihan po dyan is maganda. So yun mga koys, ito po mga koys, wala po itong halong ginto. Baka sabihin nyo, kaya mahal yan kasi may halong gold dyan. So wala po wala. So linawin po natin, wala po siyang halong gold. So kaya po siya mahal kasi po yung mintage niya is konti lang po. Ayan. Palagay na natin, balik na natin siya. So yun. Dito ba? Tama ba ito? Tama itong mga pinaglalagyan ko. Ito yata. Yan. Para mas clear. Yan. So, ito mga coins yung ganito mga barya, nasa ganun nga po yung price range niya. So, kung may mahan kayo na ganito, yun. Kung hindi nyo po sa akin may benta, sali po tayo sa mga group. So, umpisa na po natin mangolekta ng mga variant po ng 5 piso. So, malaking tulong yan mga coins Kung meron kayong konting puhunan, magpapalit po tayo sa mga gasoline, sa mga tindahan na malalaki mga groceries. Tapos maghunt po tayo. So dati-rate, ayaw ko ng barya Pero nang simula nung naging hunter tayo, is, yun, mas gusto natin barya yung sukli sa atin. So yun, sa mga nakaka-experience ng paghahunt, so yun, good luck po sa paghahunt po ninyo.
So yan, na-update lang po mga coins ha. So mas maganda kung meron kayong mga tools katulad po nito, timbangan natin and then yung magnet. Para every time na maghahan po tayo is malalaman po natin, ma-specify po natin mabuti kung anong mga barya po yung mga nagsisirculate. So panoorin nyo po yung mga content natin, kuha po tayo ng ballpen papel. At least meron tayong konting idea and then tignan po, pag-aralan po natin yung mga baryan. Para pag nagbenta po tayo, sabi ko nga po sa inyo, kahit yung circulated po na 2009 na die 3, kung meron po kayo, sabihin nyo po sa akin, bibilin ko po yan. Tas content natin dito sa ating YouTube channel. So yan mga coins, sana may napulo tayo dito sa 2006 na tinaguri ang hari talaga din ng mga 5 piso. So marami po yan eh. Marami tayong masasabing hard to find. Kaso yung iba kasi wala, halos hindi na talaga, kung meron man nasa mga kamay na ng mga collector natin. So yan mga coins, salamat ng marami sa suporta po ninyo, and then sana po marami po tayo napupulot na aral dito sa ating content. So yan, hangad ko lang din naman po na makatulong din po sa inyo. So sa mga solid subscriber natin dyan, maraming salamat po. So ito nga po pala yung mga nag-comment po sa ating last video. So ito po yun. So yan, ulitin ko nga po, maraming salamat po sa solidong pagsuporta po ninyo sa ating channel. So maraming salamat. Panoorin po natin mabuti at tapusin po natin yung mga video para na sa ganoon malaman po natin kung anong mga content or anong mga update do sa mga solid na coin. So thank you sa mga top commenter natin, and sa mga nagla-like, maraming salamat din po. So yan mga coins, ingat and see you sa mga susunod nating mga content. So God bless us all. Ayun, medyo mainit. Ingat po mga coins. So yun lang po. Paalam.